Ang lalawigan ng Albay ay matatagpuan sa rehiyon ng Bicol, sa isla ng Luzon. Dito makikita ang napakagandang bulkang Mayon, pero hindi lang yan ang meron sa probinsyang ito. Matatagpuan din dito ang mga kalsadang maayos at maluwag, isang baywalk na may tanawin ng dagat at bulkan, at mga burol na likas ang ganda at tunay na maipagmamalaki ng lugar. Kaya sa videong ito, samahan niyo akong libutin ang ilan sa mga spot sa Albay na hindi dapat palampasin. Ang preskong biyahe sa Pawa, Tamauyan Road. Ang tanawin sa Legazpi Boulevard. At ang Mala Chocolate Hills ng Kitinday Green Hills. Iba't ibang lugar, iisang probinsya. Ito ang Albay. Isang magandang umaga dito sa Ginubatan, Albay. Nakapagpahinga na tayo, nakabawi na tayo ng lakas. At handa na tayo ulit sa ating panibagong adventure dito sa Albay. Dito po sa natuluyan natin sa The Residence. Pagising nyo ng umaga, ganito kaagad yung bubungad sa inyo na tanawin. Iyan, no? So sa mga oras na to, nakikita natin ang Mount Mayon. Merong view deck dito, puntahan natin para mas makalapit tayo doon sa Mayon. Itong mga kubo, pinapaupahan din nila yan. Sa pagkakaalam ko, 1,000 yung rent dito for overnight stay. Pero hindi siya air condition. Pero ang kagandahan sa kubo na to, nakatapat na mismo sa Daragang Magayon. Ito yung pinakahagdan packet dito sa rooftop. At eto na. Hay! Yun, no? Dito sa rooftop, meron silang nilagyan ng mga upuan tapos mesa. Okay yan. Habang namamahinga kayo dito, nakatambay, at natsyempohan nyo na walang ulap ang Mount Mayon, okay na okay yung view ninyo. Okay, biyahe na ulit tayo dito sa probinsya ng Albay. Time check, 8:53 AM. Malapit na mag-alas 9. Subukan nating pasyalan yung mga kilalang tourist attraction dito. Ang una nating destinasyon, patungo tayo ng Nuestra Señora de Salvacion sa lungsod po ng Legazpi. So magmamotor pa tayo ng 40 minutes, 19 kilometers. Salamat po, yung babait ng mga staff dito sa The Residences. Salamat. Okay, dito na ulit tayo sa Maharlika Highway AH26 na yung kalsada na dinadaanan natin patungo sa ating destinasyon. Ayun yung Mayon sa left side natin, no? Nakikita na yung kalahati, pero yung bandang kaliwa natatakpan ng ulap. Ito ulit yung Kamalig Bypass. Daan muna tayo dito. Ayan. Ito yung pinuntahan natin kahapon eh. Ayun, oh. Continue on Kamalig Bypass Road. Dumaan ulit tayo dito sa may Kamalig Bypass dahil gusto kong puntahan muna yung 7-Eleven. Kapag po natsyempohan ninyo sa mga ganitong oras na nagpakita ang Mount Mayon, talagang napakaganda. Gawa nga ng makikita natin yung buong detalye ng Mayon dahil tinatamaan ng liwanag ng araw. Mamaya sana magpakita ang Mayon kapag
andun na tayo sa ating destinasyon sa Tamauyan. Ito na ulit yung 7-Eleven dito sa Kamalig Bypass. Next left onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Tabi muna tayo dito ulit. Tingnan nyo guys, ang dami talagang tao dito pumupunta para mapagpa-picture lang sa 7-Eleven. Okay, dito na tayo nag-almusal sa may 7-Eleven ng Kamalig Bypass. Yan, ang kakainin natin is hotdog sandwich. Daming tao dito guys, sikat na sikat itong 7-Eleven dito sa Kamalig. Na siya naman talagang kapag ka nagawitin kayo dito sa Albay, bisitahin nyo rin to para makita ninyo yung 7-Eleven na ikinukumpara naman sa Japan. Kasi sa Japan, meron dun convenience store, kita naman yung Mount Fuji. So dito sa Kamalig Albay naman ng 7-Eleven, ang view naman na makikita rito is yung Mount Mayon. Kaya siya nag-trending talaga. Sulit naman yung pagpunta natin kasi kahit papaano nagpakita naman yung Mount Mayon. Meron pa rin tayong view doon sa may 7-Eleven. So ngayon ay patungo na tayo sa ating destinasyon. 21 minutes, 10 kilometers. Time check, 10:22 AM. Okay, kaliwa tayo dito. Tiyempo lang tayo, maraming sasakyan. Meron 2 dump truck. Okay. Continue for 1.5 kilometers. Yun. May rough road pala tayong dadaanan dito. Yeah. Sa kabila po may ito. Gawa nga ng dinadaanan ng malalaking truck, no? Kaya unti-unti nang nabawasak yung kalsada. Dito po sa probinsya ng Albay, kung mapapansin natin, no, yung mga buhangin dito kulay itim. Mukhang may ano dito, quarry. Okay, may quarry nga dito ng ano, buhangin. Sila yung nagdadala, yung mga truck. Kaya kailangan nakasarado yung helmet natin dito. Maalikabok. Tama pa kaya itong dinadaanan natin? Nakapunta na ako minsan doon sa pupuntahan natin, pero meron tayong lokal na kasamahan eh. Ngayon mapa lang yung ginagamit natin. At palapit tayo ng palapit sa Mayon ah. Siguro may shortcut dito. Take the next right. Dito tayo din ng mapa natin. Anong lugar na ba ito? Pero okay lang kasi tingnan nyo naman, kahit ganito yung kondisyon ng daan, ayun ang Mount Mayon. And ito yung lava na makikita natin dito noong sumabog. Ngayon buhangin na lang siya.
Niligaw tayo ng mapa natin, dinala tayo sa kawalan. Okay, ngayon nakareroute na tayo. Sana madali na natin to. Yun, hay. Nakabalik din. Ito yung pangalawang pagkakataon na mabibisita natin itong giant statue Then your destination will be on the left. dito sa Tamauyan. Ikot-ikot muna tayo dito sa runabout. Yan oh. Merong mga upuan dito sa circle. On the left. Yan. Our Mother of Salvation, pray for us with much love, prayers and devotion. Ito ang Pawa Tamauyan Road, isang 4-lane road papasok sa Barangay Tamauyan at Pawa sa Legazpi City. Malinis at maaliwalas, bagay sa mahilig sa chill ride. Dito rin makikita ang kilalang giant statue ng Nuestra Señora de Salvacion, isang 15 metrong taas na rebulto sa gitna ng rotonda, at sa likod nito, tanaw ang ganda ng Mount Mayon. Bukod sa view, magandang spot din ito para magpa-picture, magpahinga o sandaling huminto habang ini-enjoy ang tanawin. Andito tayo sa pinakababa ng statue. Ang ganda ng lugar na to, payapa. Maliwalas at sariwang hangin ang malalanghap natin. Buti na lang ang Mount Mayon talagang nagpapakita sa atin kahit may kakaunting ulap. Sa mga oras na to, ang gandang pagmasdan dahil tinatamaan ng sikat ng araw ang Daragang Bagayon. Kung kayo po ay magkakaroon din ng pagkakataon na mabisita ang probinsya ng Albay, yan, bisitahin niyo po itong bypass road nila. At dito sa mismong pinaka-rotonda, makikita ninyo itong giant statue ng Nuestra Señora de Salvacion na may tanawin ng Daragang Bagayon. So ngayon, ang destination natin, pupuntahan naman po natin ang Legazpi Boulevard. Dito pa rin po sa lungsod ng Legazpi. Nakapin na tayo, bali 16 minutes yung magiging biyahe natin, 7 kilometers. Okay, let's go! Sa mga kalsada na dadaanan mo dito, dahil nga sa taas ng Mount Mayon, talaga nakikita natin. Yan, may ulap yung gitna, pero yung tuktok nakikita pa rin natin. Eto, may open area. Next right onto Power. Mas masisilip natin yan, no? Woo! Ayun, no? Ito tayo sa kanan. Ito na yata tayo sa kabayanan ng lungsod ng Legazpi, dahil marami ng establishmento rito. Seawalk Park, Legazpi Boulevard. Yun, may arko tayo nabasa pagpasok. Malapit na tayo, 4 minutes na lang. Madami na ditong puno ng agoho. Bisibin yan, malapit na tayo sa dagat. Yan na nga. Yun, no? Dagat dito sa lungsod ng Legazpi, Albay. Wow! Fresh air na naman ang ating nalalanghap na nagmumula sa dagat. Ito ang Legazpi Boulevard, matatagpuan sa pagitan ng Barangay Dapdap at Barangay Puro sa lungsod ng Legazpi, Albay. Isa itong mahabang baywalk sa tabi ng dagat, kung saan tanaw mo ang Albay Gulf at mala-postcard na view ng Mount Mayon. Makikita rin dito ang mga food stalls at ilang rebulto mula sa Ibalong Epic. Isa ito sa mga spots na dinarayo sa Legazpi. Bagay na lugar para huminto, magpahinga o mag-enjoy sa tanawin ng lungsod. At malapit lang dito ang Sawangan Park, isang public green space sa Port District ng Legazpi. Pwede kang maglakad-lakad, mag-relax o tumambay habang ramdam ang simoy ng dagat at tanaw pa rin ang bulkan. Ayan, kaliwa tayo dito.
Sawangan Park, Legazpi City. Ah, ito pala yung Sawangan Park. Ang laki din eh. Ito, may dinadaanan tayo ngayong tulay. Yan ang tubig tabang na nagko-connecta sa tubig alat. Woo! Ganda rito, nakaka-relax sa mata yung scenery nating nakikita, oh. Ito yung pinaka-boulevard nila dito, oh, na pwede tayong maglakad-lakad, mag-jogging, running. Uwi pa tayo dito, oh. Medyo mahaba-haba din pala itong boulevard dito sa Legazpi Albay. Ganda siguro dito sa gabi, maliwanag. Dami ko nakikita mga street lights, oh. Ayun, may sign doon na Legazpi. Puntahan natin. Ito yung nakita ko sa social media eh. Ito, kaliwa tayo. Yan, oh, Legazpi. Tapos yung view ninyo, pagkakitang kita ang Mount Mayon. Yan, oh. Ngayon medyo takip ulit ng ulap. Hindi kagaya kanina na nakikita natin talaga yung buong ganda nito. Tapos ito, dagat. Yan, oh. Hanap muna tayo dito ng malililiman. Ano matatambayan natin? Dito po sa boulevard ng lungsod ng Legazpi, may mga upuan na pwede nating tambayan sa ilalim ng puno ng nyog. Ang sarap ng sariwang hangin dito, langap na langap natin, nanggagaling sa dagat. Isa ito sa mga spot dito sa Albay na pwede nyong intayin na mawala ang mga ulap nitong Mount Mayon para makapagpa-picture kayo sa buong ganda nito, no? Dahil ganda rin ng spot na to, maganda yung angulo ng lugar na to. Marami tayong pwedeng bilhan ng pagkain. Dito na rin siguro kami manananghalin nga ni Suki. Kanina habang tayo nagpapalipad ng drone, nakita ko na maganda rin yung spot doon. Puntahan natin, then try natin makahanap ng pwedeng kainan doon. Yun, okay dito. Tsempohan nyo lang na bibisita kayo dito na hindi masyadong tirik ang araw. Kagaya ngayon, medyo mainit. Tayo rito umaga saka hapon. Ganda rito. Diretsuhin pa natin itong kahabaan ng boulevard. Wow, ang ganda nga dito, oh. May bundok, may rolling hills. Ah, ito yung kainan. Balik na lang tayo dyan. Diyan tayo kumain mamaya. Motorin muna natin tong part na to. Ang ganda ng pwesto ng bundok. Dagat, tapos punong-puno ng puno ng nyog. Solid din ang lugar na ito dito sa lungsod ng Legazpi, Albay, oh. And dito marami din tayong makikita ng mga upuan, no?
Tapos may statue pa nila Lapu-Lapu. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda ng lugar na to. Ito, dumadaan ulit tayo sa tulay. Ilog, tapos dagat din sa kabila. Wow. Sa mga probinsya talaga na pinupuntahan natin, kapag nararating na natin yung mga ganitong klaseng lugar, eh talaga namang parang hinihilot yung ulo natin sa mga scenery na ating nakikita. Ang ganda rito guys, sana mapuntahan nyo rin. Okay, dito na lang tayo kumain. Okay, nakakain na tayo ng lunch. Maganda yung pwesto natin doon sa may Legazpi Boulevard. Okay din yung kinain natin, pork chop. Ngayon, kailangan nating bumalik ng bayan ng Kamalig dahil yung huling papasyalan natin dito sa probinsya ng Albay, ito yung tinatawag nila na Kitinday Hills. Located po ito sa Barangay Kitinday, bayan po ng Kamalig, Albay. So mula dito, magmumotor pa tayo ng 34 minutes. Bali 23 kilometers pa. Okay, let's go! Yung ruta na ating dinadaanan, pataas tayo ng pataas. Pero andito pa rin tayo sa lungsod ng Legazpi. Ayan, kita rin natin dito yung magandang spot ng Mount Mayon. Tapos ayun oh, yung mga kabahayan dun sa baba. Ang taas na ng lokasyon natin. Okay, andito na tayo ulit sa bayan po ng Kamalig, Albay. Bale 14 minutes pa yung magiging biyahe natin. Andun na tayo sa ating destinasyon. Ayun, may sign, Kitinday Hills. Kakaliwa tayo. May mga sign naman pala dito para hindi tayo maligaw. Ayan, left turn tayo dito. Okay, mukhang liblib na yung papasukin natin ah. Habang tayo ay palapit ng palapit, mas nagiging luntian yung tanawin na ating nakikita rito. Dahil nga marami ding mga puno sa paligid. Tapos yung mga puno ng nyog, makakapal din ng tatayog oh. Pataas ng pataas yung lokasyon natin dito. Uphill, downhill din yung kondisyon ng daan na dadaanan nyo dito. So syempre habang tayo ay pataas na pataas, mas paganda na paganda ang tanawin. Ginagawa po lang ngayon yung kalsada rito. Nagro-road widening sila. Mas pinapalapad yung ruta na to. Tinitibag nila yung gilid ng bundok oh, para laparan yung kalsada. Guys, tinan nyo yung bundok oh. Hay, ang ganda ng kulay ng damo na nakabalot na sa rolling hills na nasa harapan natin oh. Kitinday Green Hills, Kitinday Kamalig, Albay. So yun yung eksaktong address nung tourist spot na ating pupuntahan dito. Yan, malapit na tayo, 3 kilometers na lang. Tignan nyo naman oh, nakapaikot yung mga bundok dito.
Tapos ito yung eskwelahan dito sa Barangay Kitinday Elementary School. Ito pong lokasyon natin ngayon dito. Ito yung isa sa mga liblib na lugar dito pa sa bayan ng Kamalig Albay. Dito nakikita na natin, no, yung mga tanawin na makikita natin sa pinaka view deck. Sinasabi ng iba na itong Kitinday Hills, ito daw ang mini Chocolate Hills dito po sa rehiyon ng Bicol. Ito na yata tayo. Okay. Yan, Kitinday Green Hills. Station is on the right. Oh, okay. Okay, so dito pala mababasa natin, nakalista naman yung mga fees na babayaran natin. So entrance fee para sa adult, yan 70, binayaran natin kanina. Senior citizen, 60. Kung gusto niyo mag-prenup, 1,000 pesos daw. And sa 4 wheels naman, kapag magpa-park kayo, 20 pesos. Sa 2 or 3 wheels, 10 pesos yung parking fees. And makikita natin dito na open sila from Monday to Sunday, 6 a.m. to 5 p.m. Sisimula na tayo mag-trekking papunta sa viewing deck. Sabi nila, nasa 7 to 8 minutes daw yung gagawin nating paglalakad para mapuntahan yung pinakatuktok. Uy, may kapihan pala dito. So, kagandahan naman dito sa akitin natin, sementado na yung baitang na ating akitin dito. Tapos malilit lang yung hakbang natin. Kaya hindi nakakapagod. Tapos, naglagay na rin sila dito ng hawakan para may gabay tayo. So, ito para tayong nasa ecotourism area sa Maria Aurora. Oh. Medyo may kataasan din. Makakaramdam din tayo ng hingal dito. Yun, patag na. Ay. Whew. Medyo mahaba-haba din yung mataas na inakyat natin na yun. Ayos na ayos to. Nakapag-ride na tayo. Nakapag-exercise pa. So pagkatapos nating maglakad sa patag, eto, akit na naman natin itong hagdan. Alrighty. Ang taas na natin. Kasi ito yung kalsada na dinaanan natin kanina papunta rito. Ito ang Kitinday Green Hills na matatagpuan sa Barangay Kitinday sa bayan ng Kamalig Albay. Makikita rito ang mga burol na kahawig ng Chocolate Hills ng Bohol at tanaw din mula dito ang Bulkang Mayon. Ayon sa mga eksperto, ang mga burol na ito ay binubuo ng lumang coral deposits at limestone. Sinyalis ng dating nasa ilalim ng dagat ang lugar na ito. Milyong-milyon taon na ang nakalipas. May mga fossil at coral fragments pa na makikita sa ibabaw ng ilang burol. Tinatawag din ito ng ilan na pili nut hills dahil kahawig daw ng hugis ng pili nut, isa sa mga kilalang produkto ng Bicol. Yan, merong kubo dito na pwede nating hintuan kapag tayo ay napagod. Yan, kasalukuyan, meron tayong nakita rito. Yan ang mga pumunta rin dito sa Kitinday Hills. Napalaki Dante Tasmi. Mga kabataan dito nakasabay natin. Yan, may mga upuan dito, nakapaikot to. Pwede tayo magpahinga habang tayo ay nagre-ready. Akyatin yung pinakamataas na viewing deck. Ayun, oh.
Yung papunta sa pinakamataas na view deck, wala na ditong sementadong hagdan. Kailangan na nating maglakad sa lupa ng bundok. Meron tayong dadaanan dito na mga limestone, no? Tingnan niyo yung view sa likod ko. Gusto lang Chocolate Hills ng Bohol. Kaya naman tinatawag ito na Mini Chocolate Hills ng Bicol. Ang ganda na itsura. O, mula rito, tingnan nyo kung gano'ng kataas ang akitin natin. Yun. Pero, kayang-kaya to. Let's go! Ito yung nilagay nila, mga kahoy. Yan, para hagdan. Para hindi madulas. Amazing! Ganda. Okay, dito na tayo sa taas nitong view deck. Pagkatapos ng ilang minuto na pag-akyat dito sa pinakataas, talagang mas makikita natin yung malawak na tanawin dito. Ayun, oh. Sayang lang hindi natin na-tsempohan. May clearing ang Mayon. Mas maganda sana yung view dito kung nagkasabay-sabay itong magagandang tanawin ng mga rolling hills tapos Mount Mayon. Kaso sobrang kapal ng ulap. So kailangan na nating bumiyahe ulit, babalik sa Bulacan. Siguro baka mga 15 hours pa yung magiging biyahe namin sa suki. Maraming salamat po sa pagsama sa ating paglalakbay. Bali, 6 na araw na po tayong nagmumotor. So kailangan na nating umuwi para makapag-edit at mapanood nyo na po yung mga nagawa nating vlog dito sa rehiyon ng Bicol. Maraming salamat. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.